Ang ina na inakala mong patay, maghahatid ka pala ng package sa mansyon niya. Si Laila, isang delivery rider. Ang kanyang gulong ang tanging kalasag laban sa mga loan shark na nagpapabigat sa kanyang pamilya. Ang bawat sentimo ay para sa utang na minanagaling sa inang nag-iwan ng utang. Ngunit ang paketeng hawak niya, ito ang susi sa isang lihim na ginawa hindi para makatakas sa hirap, kundi para makatakas sa sarili. Manatili ka dahil ang kwentong ito ay tungkol sa pamilyang sinira ng kasinungalingan at ang babaeng tumakas sa kanyang sariling alaala. Sa edad na 23, gyera ang buhay ni Laila. Walang break, walang pahinga. 4,000 araw na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang mukha ng ina. 4,000 araw na ang lumipas mula nang mabaon sila sa utang na mana isang pasaning tila hindi na matatatos. Ang trahedya ay hindi lang ang utang, kundi ang pag-iisa sa mundo. Sariwang-sariwa pa sa isip ni Laila ang huling araw. 7 taong gulang siya. Nag-aaway sila ni Lucy sa gitna ng kalsada dahil sa paniningil ng utang sa kanila. Sabi ni Lucy, "Anak, wala akong ibang paraan. Kailangan nating gawin ito. Patawad." At ang huling nakita ni Laila, isang humahagibis na SUV ang bumangga. Ang duguan niyang ina na sumigaw ng patawad. Ito ang selyo ng sakit ni Laila. Ang paniniwalang isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili para sa kanila. Labis ang hinagpis ni Laila, pero dahil siya ay bata pa, hindi niya alam ang gagawin. Hanggang siya ay lumaki na at nagkaisip, siya ang bumuhay sa pamilyang iniwan ng kanyang ina, hindi siya nakapag-aral. Inuna niya ang mga kapatid. Siya ay naging delivery rider. At hindi niya akalain na ito ang makakapagpabago ng lahat. Ngayon, ang delivery ni Laila ay nagdala sa kanya sa Gomez Mansion, isang palasyong nagbabantay sa isang lihim. Nang bumukas ang pinto, ang tumanggap, isang donya. Suot ang mamahaling silk, walang bakas ng hirap sa balat, walang pag-aalala. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang natigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tingin ni Laila ay naging halong ng gulat at pagtataka. "Lucy, ina?" Halos pabulong na tanong ni Laila. Ang donya, si Lucy, ay tumingin kay Laila mula ulo hanggang paa. Mayroon siyang matinding takot na itinatago, ngunit ito ay takot sa estranghero, hindi sa nakaraan. "Nagkakamali ka, babae. Wala akong anak matulad mo. Sino ka ba? Umalis ka na." Walang galit, walang lamig. Tanging kawalang alam. Doon naramdaman ni Laila ang tunay na galit. "Ako si Laila! Ako ang anak mo! Kitang-kita ko ang pagkamatay mo! Bakit? Paano nangyari to? Ngayon, inabandona mo pala kami, ma. Pinili mong maging donya kaysa maging ina." Ngunit ang donya ay hindi natitinag. Hindi nagbabago ang reaksyon. Tila ang mga salita ni Laila ay walang epekto dahil para sa donya, ang mga salitang iyon ay walang katuturan. Tiningnan ni Laila ang package, pinuksan niya ito sa harap ni Lucy. Ang laman, hindi lang mga litrato ng stunt double, kundi medikal na dokumento mula sa ospital. Ang dokumento ay nagsasaad, Acute Traumatic Dissociative Amnesia. Hindi tumakas si Lucy dahil lang sa pera. Matapos ang staged accident, ang sobrang stress at guilt sa pag-iwan sa mga anak at ang takot sa utang ay nagdulot ng total psychological breakdown kay Lucy. Nang makita siya ni Ginoong Gomez, isang matikas na lalaking may malaking puso sa isang pribadong klinik, siya ay isang walang alaalang babae na walang pangalan. Walang alam si Gomez sa tunay na sitwasyon. Tanging nakita niya ay isang mysterious woman na walang nakaraan. Inibig niya at tinulungan siyang lumikha ng bagong buhay. Ang ina ni Laila ay patay na, ngunit ang pagkamatay na iyon ay nasa loob ng kanyang isip. Sa sandaling iyon, pumasok si Ginoong Gomez.
Lucy, ano ang ingay na ito? Hinarap ni Laila si Ginoong Gomez, ngunit ang kanyang galit ay napalitan ng matinding sakit. Hindi kanya maalala dahil ang kalungkutan ang tumraydor sa kanya. Ang stress sa utang ang pumatay sa alaala niya. Ang ina ko... Ang ina ko ay patay na sa loob ng katawang iyan. Ibinato ni Laila ang mga document at medical report kay Ginoong Gomez. Tinignan ni Ginoong Gomez ang mga reports. Naintindihan niya ang lahat. Ang donya na inibig niya ay hindi si Lucy. Siya ay ang kabuuan ng lahat ng pagtatangka ni Lucy na takasan ang kahirapan at utang. Lumapit si Ginoong Gomez kay Lucy. Lucia, base sa mga reports, may mga anak ka. Ngunit ang donya ay lumingon. Wala akong anak. Wala akong alam dyan. Ikaw ang asawa ko. Wala akong pamilya kundi ikaw. Ang kanyang denial ay totoo. Ang tagpo sa mansyon ay isang trahedya ng kahirapan. Ang bilyonaryo, si Ginoong Gomez, ay hindi nag-atubili. Hindi ko man maibalik ang alaala niya. Maibabalik ko ang future ninyo ng panahong hindi niyo siya kasama. Si Lucy ay nanatiling Doña Lucia. Hindi niya kailanman naalala ang kanyang mga anak. Ang kanyang kaligayahan ay huwad, nakabatay sa isang kasinungalingan na pinoprotektahan ni Ginoong Gomez. Ang kanyang parusa ay ang kawalan ng kakayahang maramdaman ang pagmamahal ng kanyang sariling dugo. Si Laila, kasama ang kanyang mga kapatid, ay legal na kinupkop ni Ginoong Gomez. Sa wakas, ang mga bata ay lumabas sa utang at kahirapan. Araw-araw, nakikita ni Laila ang kanyang ina, buhay, ngunit patay na sa puso. Ito ang pinakamasakit na pag-iwan, ang pag-iwan ng isip. Ngayon alam ni Laila na ang tunay na betrayal ay hindi ginawa ni Lucy sa kanila, kundi ginawa ng sistema ng kahirapan kay Lucy. Kaya tandaan, ang pinakamahalagang bagay na pwede mong mawala ay hindi ang pera, kundi ang sarili mo. Walang kayamanan ang makakapagbalik sa isang isip na sinira ng hirap. Ang tunay na aral ay hindi ang pag-asa sa paghihiganti, kundi ang pagtanggap ng iyang ina ay ginawang lahat para makatakas, at ang presyo ng pagtakas ay ang kanyang pagkatao. At para kay Laila, ang pinakamalaking payoff ay ang kalayaan ng kanyang mga kapatid, kahit pa nakaupo sa mansyon ng isang estrangherong kamukha ng kanyang ina. Sino ang mas malaki ang kasalanan? Ang kahirapan na sumira sa isip ni Lucy? O ang Doña Lucia na ngayon ay nabubuhay sa kasinumalingan? I-comment mo sa baba ang opinyon mo. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.